Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Lecho Paul Maldes, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Roma, chapter 2, verse 5 to 6. Sabi dito na, ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang ihigawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya ang lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Ang Diyos bilang isang matuwid na hukom ay hindi maaaring baliwalain ang kasalanan dahil ang paggawa nito ay hindi makatarungan. Ang kanyang katarungan ay nangangailangan na ang lahat ng mga pagkakasala, kabilang ang kasalanan, ay hatulan at parusahan. Hindi lamang ang pinakamalubha. Gayunpaman, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay din ng paraan para sa pagtubos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo, na nagpapahintulot sa mga nagsisi at naniniwala sa Kanya na may iwasan ng kaparusahan para sa kanilang mga kasalanan. Ang konsepto ng banal na paghatol sa iba't ibang relihiyon at pilosopikal na konteksto ay kadalasang nagsasangkot na ang lahat ng kasalanan at kawalang katarungan ay kalaunan ay matutugunan at haharapin. Ito ay maaaring mula sa isang pangwakas na paghatol pagkatapos ng kamatayan hanggang sa isang mas patuloy na proseso ng pananagutan at pagpapanumbalik ng hustisya. Binigay ng Diyos si Kristo upang tayo ay makatakas sa paghatol ay isang sa pangunahing prinsipyo ng teolohiyang Kristiyano. Ang konseptong ito ay nagugat sa ideya na ang Diyos ay makatarungan at nangangailangan na ang kasalanan ay parusahan. Ngunit din na siya ay maawain at mapagmahal na nagnanais na iligtas ang sangkatauhan. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ito ay namatay para sa krus para sa ating kasalanan, nag-aalok ng daan tungo sa kapatawaran at buhay na walang hanggan para sa mga naniniwala. Ang mensaheng ito ay isang regalo mula sa Diyos na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nakuha sa pamamagitan ng mga gawa. Ang pagdarasal na walang tigil sa Biblia ay hindi nangangahulugan ng palaging pagsasalitang panalangin. Nangangahulugan ito ng gawaing pare-pareho at mahalagang bahagi ng iyong buhay ang panalangin, na makita ang mga pagkakataong kumonekta sa Diyos sa buong araw. Ito ay tungkol sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos at pagpapakawala ng iyong mga alalahanin sa Kanya. Ito ay maaaring makamit sa mga pamamagitan ng pagsasama ng panalangin sa pang-araw-araw na gawain, pagpapahayag ng pasasalamat at pagbabahagi ng iyong mga iniisip sa Diyos. Nililinaw nito na ang patuloy na pagdarasal sa Panginoon ay nagmumula sa puso, hindi lamang paulit-ulit na mga salita, upang maganda sa araw ng paghuhukom sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Tumuon sa pagbuo ng matibay na kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng Kanyang salita at pamumuhay ng pananampalataya at paglilingkod. Ang paghahandang ito ay nagsasangkot ng aktibong pagmamahal at paglilingkod sa iba, dahil ito ay sumasalamin sa pag-ibig at katarungan ng Diyos. Sa huli, ang pagtitiwala kay Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng susi sa pagharap sa paghatol. Muli, ako ang inyong lingkod, Lecho Paul Maldes, at dito na nagtatapos sa mga daily devotions.